Maraming kilay at marami ang nangihinala sa sinabing ito ni Michael Porter Jr. sa isang podcast, mga idol. Bago niya sabihin ito ay nagbibiro pa siya na yung kanyang kapatid daw na si John T. Porter ay mayroong problema sa pagsusugal samantalang siya ay mayroong problema sa mga chika babes. At heto na nga, nagbigay siya ng kanyang komento kung bakit mayroong mga ilang mga NBA players sa ngayon ang nakikilahok sa mga sports betting kung saan ipinagbabawal yan. Ayon pa mismo kay Michael Porter Jr., kung isipin daw ay pwede mong pagyamanin ang mga kaibigan mo overnight. Pwede mo rang sabihan ang mga ito na tumaya ng $10,000 sa kanyang under. At syempre sa isang laban daw ay magpapakunwari itong si Michael Porter Jr. na mayroong injury. So definitely ang kanyang gustong sabihin dito ay pwedeng yumaman daw overnight ang mga kasama o mga kaibigan ng isang basketball player sa pamamagitan ng prosesong ito. Yan mismo ang kanyang opinyon at komento patungkol dyan, pero hindi maiiwasang maghinala ng ilang mga netizen sa kanyang sinabing ito. Na baka why not, walang may nakakaalam, tanging siya lang na kung siya ba'y nakikilahok rin ba sa mga ganito. Hindi rin po magtatagumpay ang mga gatong gawain sapagkat yung kanyang kapatid na si John T. Porter ay nabisto nga ho, mga idol, at ngayon pinatawan pa ng lifetime ban sa NBA. Yayaman ka nga, pero syempre ikaw naman yung maapektuhan, ikaw naman yung kawawa. Samantala, may inamin naman sa Kevin Durant na nung siya'y nasa Golden State Warriors pa ay hindi niya binalak na bumalik sa OKC Thunder at lalong hindi rin po siya ma-attach na sa kanyang former team City. Sa taong 2017 nang bumalik siya sa OKC Thunder para sa isang laban bilang manlalaro ng Golden State Warriors ay nakaramdam siya ng napaka-toxic na environment sa kanyang kapaligiran. Kinamumuhian siya doon, mga idol, pati nga raw yung mga trainer, ang mga equipment manager ay hindi siya kinakausap, galit sa kanya. Ayon pa mismo kay Kevin Durant, ito ba ang ipinapakita nyo sa akin? Dahil lumipat lang ako sa isang kupunan. Simula sa araw na iyon, sinabi mismo ni Kevin Durant na hindi na talaga siya ma-attach sa syudad na ito. Ngayon, sinabi mismo yan ni Kevin Durant sapagkat habang siya ay isang player ng Golden State Warriors ay iniisip niya pa rin maging parte ng community doon at organisasyon kahit papano, kahit na hindi na siya naglalaro para sa OKC Thunder. Pero kaso nga ay napaka-toxic na daw ng environment doon at wala na siyang pinagkakatiwalaan pa. Naging panatag naman ang pananatili ni Kevin Durant sa Golden State Warriors at ito ho'y nagresulta sa multiple championship. Ngayon, siya'y nasa Rockets at kanyang ipagpapatuloy ang kanyang kagustuhang magkampiyon kasama ang kanyang mga bagong teammates. Sa ating huling balita naman, mayroong magbabago, mga idol. Itong former owner ng Celtics na si Grousbeck ay hindi na magiging governor ng Celtics patungong 2028. Way back noong Marso ay ibinenta nga ho ni Grousbeck ang Boston Celtics sa presyong $6 billion kay Bill Chisholm at ang parte ng deal na iyon ay mananatili siya bilang governor ng Celtics hanggang 2028. Ang governor mismo ang nangangasiwa, nag-oversee sa mga operasyon ng isang kupunan. Pero sa ngayon ay hindi na po effective ang deal na iyon sapagkat wala na itong si Grousbeck bilang governor, kundi mismo yung new owner ng Celtics ang magiging governor ng team. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Posibleng mayroong magbabago sa Boston Celtics. Posibleng may trade si Brown o si Jason Tatum sapagkat magkaiba po ang vision, pag-iisip ng dating governor at ngayon ang bagong governor. Alam natin ang goal ni Grousbeck na mapanatili ang team nito as intact kasama sa Jason Tatum and Jaylen Brown. Pero wala may nakakaalam kung ano ang totoong plano ng bagong may-ari at ngayon ay governor na. Sa mga hindi pa nakakaalam, ganito din po ang nangyari kay Mark Cuban nung kanyang ibinenta ang Dallas Mavericks at pinangakuan siya na mananatili sa kanyang posisyon bilang general manager o presidente. Pero hindi naman nagtagal iyon at nag-take over naman kagad si Nico Harrison at ngayon ganito rin mismo ang nangyayari sa Boston Celtics.